Good afternoon, friends. Once again, welcome to our Facebook live stream. This is Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop-delegated Roman Catholic apologist, to share to you the Catholic doctrines based on the Bible. Ang episode natin ngayong live stream na to, this afternoon, is panloloko ng mga Sabadista tungkol or ukol sa Sabat o sa araw ng pamamahinga, exposed. Kaya patuloy tayo ang ating pag-expose sa mga kamalian, aral at turo ng mga Sabadista, mga kaibayo natin ang pananampalataya, mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church na lumitaw lamang at sumulpot 1863 doon sa Amerika. Hindi po ito ang iglesia na nakasulat dito sa Biblia, kundi invento lang ng mga Amerikano, particularly Mr. James White, mag-asawang Amerikano, at Mrs. Ellen Goldwhite. At si Mrs. Ellen Goldwhite, kinikilala nilang propetisa o propeta. Wala namang sinasabi na ukol sa propeta na darating na nagngangalang Ellen Goldwhite. Kaya claim lang ng Seventh Adventist Church, at kung sa Biblia ang ating sasangguniin, paglilitaw sa mga huling araw, mga propeta mag-angkin, sila ay propeta, sila ay mga bulaang propeta. Dito sa Marcos Kapitulo 13, ito ang sabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, talatang 21 hanggang 23. Mark 13:21-23. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. O sino bang nagsabi na si Kristo daw ay darating 1844 October? Di ba ang maestro at tagapagturo ni Mrs. White at ni Mr. James White na si William Miller, isang Adventist? O sabi nila si Kristo daw darating ng 1844, hindi naman nagkakatotoo. Sabi ni Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Kaya mga Katoliko mula noon 1844 hindi talaga naniniwala kung nag-aaral ka na Katoliko sa Sabadista. Sapagkat ang Panginoon Kristo hindi po nagsasabi o nagsasaad ng tama at eksaktong petsa, taon at araw ng kanyang pagbabalik ayon sa Biblia. Mateo 24:36, Matthew 24:36. For that day no one knoweth, not even the angels nor the Son of Man, but only my Father in heaven. Mateo 24:36. Marcos 13:21-22-23, balikan natin pagbasa. King James Tagalog Protestant Bible Version. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, ito na yung mga sulpot na Kristo ng Sabadista, ng Seventh Adventist Church, at mga bulaang propeta, o yan ang si Mrs. White, propetisa daw, propeta, bulaan pala. Maraming mga prediction na hindi nagkatotoo, at mga pakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Dapat mag-ingat kayo. Narito pinagpauna ko ng sinabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Marcos 13:21-22-23. Nandyan din sa Mateo 24:4 hanggang 6, 23 hanggang 25. Ngayon, itong mga Sabadista, mahilig to sila manloko sa mga ibang Kristiyano, lalo na sa ating mga Katoliko, ukol sa Sabat, sa araw ng pamahinga. Para sa kanila, pag nakabasa sa Biblia ng Sabat, agad-agad, Saturday na agad yun, o Sabado. No, fallacy of non sequitur. Kasi, yung utak kasi nila, yung mindset nila, kinukondisyon na ng kanilang mga pastor, ng kanilang mga ministro sa Seventh Adventist Church, na kung may mabasa kang Sabat day, araw ng pamamahinga, agad-agad sa kanilang isip, Sabado. Kasi Spanish yung Sabado sa araw ng 7 araw dyan sa kalendaryo na Espanyol, Sabado. Tapos, sa English, Saturday. Pero hindi naman yan na pinagbabatayan ang kalendaryo, ang Roman calendar or Gregorian calendar ng kakristyanuhan, ang pagtatalaga kung anong araw ng pamamahinga. Therefore, wala pong karapatan, wala po silang talata sa Biblia dito, Old to New Testament, for 73 books dito sa Katoliko, at maging sa 66 books ng Protestante ng King James Version,
na nagsasabi ang talata dito, authorizing the sanctification of Saturday. Wala pong sinasabi dito sa Biblia, ipangilin mo ang araw na Sabat na siya yung Saturday. Walang sinabi ng specific day of the calendar. Ang sinabi, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ano yung araw ng Sabat? Sa ibang translation, ipangilin mo ang araw na pamamahinga. Walang specific day yun na Saturday, Sunday, Monday, etc. Sinabi lang araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. So ang mga Sabadista, wala po silang karapatan, wala po silang talata na binabatayan. They are unbiblical. Wala po sa Biblia na sinasabi, ipangilin mo ang Sabat, ang araw ng Sabat, na walang iba kundi Saturday. Wala pong ganun. O ipangilin mo ang araw ng pamahinga na walang iba kundi Sabado sa kalendaryo. Wala pong ganun. Hindi specify anong particular specific day sa kalendaryo. Kaya isang uri ito ng panluloko ng Sabadista eh. Yan ang style ng Sabadista. Lulukuhin mga ibang Kristiyano na hindi nila kaanib. Pagbasa ng talata, halimbawa, Exodo 20, talatang 8, basahin natin. Exodo Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 11. May sinasabi dito, King James Tagalog Version, ang Biblia. Paborito ito ng Sabadista. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wala namang sinabi na alalahanin mo ang araw ng Sabat na siyang Sabado sa kalendaryo. Na siyang Sabado. Walang ganyan. So, in-insert nila sa kanilang isip, dinagdagan ng talata ng Biblia na parang nag-authorize na Saturday na sa kalendaryo kasi dinagdagan, parang ganito na basahin ang talata, Exodo 28, alalahanin mo ang araw ng Sabat na siyang Sabado ng kalendaryo o ng siyang Sabado, Saturday of the calendar. Walang ganyan dito sa Biblia. Upang ipangilin. Bakit hindi sinabi dito ang araw, specific day of the calendar? Ito po ang dahilan sa susunod. 6 na araw na gagawa kat yung gagawin ng lahat ng yung gagawain. So sa Judaic reckoning of the week, sa isang linggo sa mga Hudyo, no? Kasi ang Israel ang bansa o bayan ng Diyos sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ang simbahan o iglesia, composed of all nationalities, joining the church that Christ built in Matthew 16:18-19. Kaya sinabi dito, 6 lang na araw ang trabaho. Kaya yung 6 na trabaho, binilang lang ang pangalan nun. Unang araw, ikalawang araw, hanggang sa ika-6 na araw. 6 working days. Wala akong specific na Lunes ang unang araw, Martes o Linggo ang unang araw. Ipipilit ng mga Sabadista na agad-agad, unang araw is Sunday. Wala ditong justification sa Old Testament pa lang, maging sa New Testament, na agad-agad ang first day of the Roman calendar is Sunday. Kasi ang first day dyan, sa Hudyo lang yan, first day, second day, third day, yun lang ang pangalan, first day. Ngayon, sila lang nag-authorize na ang first day, ipipilit niya sa Judaic na pag-iisip na agad Sunday yun. Hindi po Sunday kasi sa Christian, sa Catholic Church, in the first 3 centuries, 300 years of Christianity, wala namang iba, Catholic Church lang ang tinatag ni Cristo sa Matthew 18. Kaya nga, bago lang tayo last Sunday, nag-celebrate ng birthday of the Roman Catholic Church, birthday of the Church, kasi itong tinatag ni Cristo sa Gawa 2:1 hanggang 47, Acts chapter 2, verse 1 to 47, and the day of Pentecost Sunday. No? Ang Iglesia Katolika, pinanganak, isinilang, tinatag ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, Gawa 2:1 hanggang 47, sa araw ng Linggo. Hindi po Sabado na Saturday. Kaya, 6 na araw to. Sa Judaic, unang araw, wala silang sinabi na Sunday yan. Kasi Sunday is a Roman calendar. The Jews has no knowledge about Roman calendar. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wala silang ganun kasi ang sa kanila, 6 lang na araw na pagtatrabaho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ika-7, hindi po tinatawag yan na Saturday. Ika-7 araw, tinatawag na Sabat o araw ng pamaminga o day of rest. Day of rest. Walang sinasabi Saturday. Kaya isang uri ng panluloko to ng mga Sabadista eh. Sa maloko lang, marami namang Katoliko na loko, kawawa. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat. Hindi naman sinasabi na ang ika-7 araw ay Sabat na siyang Saturday.
O nasyang Sabado sa kalendaryo. Kaya gamitin natin salitang Sabado, which is in Spanish, Sabado sa kalendaryo, walang ganyan. Wala naman sinabi Sabat ng Panginoon sa kalendaryo na Romano. Paano na Romano kalendaryo? Judaic calendar itong binabatayan sa Hudiyo o sa Israel, sa bansa bayan ng Israel. Sa Old Testament, pati sa New Testament. Sa Judaic Jewish calendar, wala pong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Wala pong ganun. So kung i-assume mo, fallacy of assumption non probata. Fallacy of assumption non probata. You just assume, wala namang mabasa talaga. Lahat ng talata sa Sabat dito sa Old Testament hanggang sa New Testament, wala kang mabasa. Sa katunayan, meron tayo dito kasi resourceful tayo Tayo tulad naman sa Badista, walang mga libro. Halimbawa dito si Dr. James Strong, Doctor of Literature, Doctor of Sacred Theology. Ito edited by Warren Baker, Strong's Handy Reference Concordance. Ito, makapal to na libro. Tingnan natin ang Sabbath Day. Mayroon ba dito Saturday? Wala kang mababasa dito Saturday, Sabbath Day lang. Lahat ng talata sa Biblia nakasulat dito kasi concordance to. Kompleto itong concordance kay Dr. Strong. O ayan, Sabbath. Sabbath Day. Sabbats. Ilang talata to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69. Almost 70, 69 verses meron dito sa concordance ni Strong, Sabbath Day. Pero ni isa nito, walang specific day. Maraming talata to 69 verses sa Biblia, 69 verses, Sabbath Day, araw ng pamahinga. Ni walang isang verse sa 69 verses na specified yung Sabbath Day, Saturday sa Roman calendar o Sabado sa Spanish calendar, Sabado, Spanish calendar na na-retain sa Cebuano o Tagalog. Wala po dito sa Strong's Numbers and Concordance. Kahit nga yung Saturday mismo na word, the word Saturday, hindi mo rin mabasa dito sa Concordance kasi wala to talaga sa original na English Bible in the 16th century. Catholic and Protestant, kahit ka sa King James Version, wala lalo na sa mga modern translation. Wala. Kung may Saturday man na translation, mali po yan. That is only paraphrased. Wala talaga yan sa Biblia original, lalo na sa mga original languages, Latin, Hebrew, Aramaic, at Greek. Walang Saturday dito. Satan, satiated, satisfaction, satisfied, satisfy, satisfying, save. Ang sat dito, walang Saturday. Bakit walang Saturday? Kasi wala talaga yun sa Biblia ang Saturday. Bakit Saturday ng Saturday na ginawang Sabat na Sabadista? Wala Walang Saturday ito sa concordance. Ito ng pinaka-oldest concordance ng mga words of the Bible, Strong's Handy Reference Concordance, Dr. Augusto Strong. Naku, grabing panluloko talaga ng mga Sabadista. Kaya expose natin to kasi manluloko Ngayon, dito muna tayo sa Greek. Meron tayo ditong interlinear New Testament. Sila wala Mga mahirap to. Inuulit ko dito. Mapapahiya to mga Sabadista kasi unlike sa Catholic apologists like me, as a chief apologist of the Catholic Church, I have complete Bible, Greek, lahat ng klase ng Greek interlinear meron ako. Pati nga Septuagint, Old Testament, meron nga ako Hebrew Old Testament at New Testament, meron din ako, kompleto ako, at Latin Bible. Ngayon dito sa Revelations 1:10, for example, sinabi dito, ano itong Lord's Day? Basahin natin dito. I came to be in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. So ito ang King James Version, King James Version, KJV ng Protestante, paborito din ng SDA Church, Seventh-day Adventist. Sa Greek, ito sinasabi. Basahin natin. Hegenomen hen pneumate ente keriake hemera. Ente keriake hemera. The Lord's Day. The Lord's Day.
Kyriake Hemera. Ngayon, yung Kyriake Hemera mula dito sa Bible, no, Revelations 1:10, Lord's Day. Lahat ng Sunday, Kyriake Hemera, mula sa panahon ng Biblia, hanggang ngayon, hanggang sa pagbalik ni Kristo, hindi yan mababago. Ang Lord's Day, araw ng Panginoon, ano yan? That is Sunday. Kyriake Hemera o Sunday. Kyriake Hemera. Ayan, napakaliwanag. Collins, Greek Dictionary. Collins, Greek Dictionary. Sunday. 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 Kyriake Hemera. Kyriake. Kaya yung linggo talaga, yun talagang Kyriake Hemera sa Revelations 1:10, araw ng Panginoon. Mantakin mo, yun ang araw ng Diyos. Araw ng Panginoon, araw ng Panginoong Diyos, Kyriake Hemera. Sunday, for 2,000 years now. Tapos, babaguhin ng Sabadista na sulpot lang, lumitaw lang, mga false prophets in Matthew 24:4-6 in 1863. Binasa ko kanina. Propeta, pero bula ang propeta. Mark 13:21-23. Based on the Greek, Kyriake Hemera. Lahat ng Greek, meron ako lahat ng Greek Kyriake Hemera yan. Lahat ng Greek dictionary, kahit hindi lang Collins, pati yung ibang Greek dictionary, consistent, Kyriake Hemera, Sunday, Sunday, Sunday. Sunday is Kyriake Hemera. Sunday is Kyriake Hemera. The Lord's Day. Di naloko tayo ng mga Sabadista. Ang Lord's Day daw sa Revelations 1:10, Saturday, Sabbath Day. Wala nga Sabbath Day dyan. Lord's Day yan. Yun ang Christian Sabbath. Lord's Day lang tawag dyan. Linggo yan, Sunday. Meron tayo nito Bili lang kayo ng Greek Dictionary. Greek Dictionary lang ang kailangan, mga kapatid. Hindi po ako nang luloko kasi masabadista talaga manluloko. Si Badalvin manluloko kasi meron akong isa dito, meron pa akong isa sa isang library na Greek Dictionary. Pareha din, Kyriake Hemera. Kasi hindi pwede na Sunday yung Kyriake Hemera sa Greece ngayon, sa mga Grego. Ngayon sa panahon natin tapos dalawang dictionary, Greek Dictionary, magka-kontra. Hindi pwede, Kyriake Hemera dito, Sunday. Tapos isang Greek Dictionary, Kyriake Hemera, Saturday. Wala pong ganun Naglulukuhan ng mga Grego, mga Greek Dictionary. Collins this is Standard Dictionary. Standard Dictionary to. Talagang itong pinag-aaralan sa mga college at university students. Ito walang pinag-aaralan ng mga Katoliko, naluloko ng Sabadista, na mga manluloko at mga bulaang propeta. Mateo 24:4-6, 24 hanggang 26. Wala naman silang Greek Bible Lahat ng Greek Bible, lahat ng Greek Dictionary, yung Kyriake Hemera sa Pahayag 1:10, Apokalipsis 1:10, Revelations 1:10, Kyriake Hemera. Lord's Day yun. Sunday yun. Yung Sunday, na Kyriake Hemera sa Greek, lahat ng Greek Bible. Sunday po yun, Kyriake Hemera, Lord's Day, Sunday. Sa Greek, ganun. Greek ang original na Bible Naku naman, grabe naman. Tingnan natin dito sa Romans 1:16-17 kung ano originally isinulat ang Biblia. Alam na alam to ng mga Sabadista, nagpa-bingi-bingihan, nagbulag-bulagan. Napakaliwanag dito. Romans chapter 1:16, sabi ni St. Paul, ano ang ebanghelyo dito sa Biblia? Roma 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Ayan. Greek pala. Kaya may Hebrew Aramaic ang Biblia, Old Testament. Pati New Testament, meron din. Meron ding Greek Septuagint, Old Testament din. Meron ding Greek New Testament. Mayroon pa nga Latin first 300 years, Hebrew Aramaic, Greek, at Latin lang ang Biblia. Roma 1:16. Ito pang isa, pansinin nyo sa Roma 1:16. By the way, I'm reading the Holy Bible, Modern English Version. MEV, Modern English Version. Itong mga Sabadista, walang mga Biblia Kulang ng translation, kulang ng version. Ito, sabi, ang Ebanghelyo daw, una sa Hudyo. Bakit ang Ebanghelyo ngayon, una na sa mga Sabadista sa Amerika? Ganun din yung Iglesia ni Cristo, bakit una sa Pilipinas? Ang Ebanghelyo na totoo, na tunay, una sa mga Hudyo, sa Israel muna. Lucas 24:47, magmula muna sa Israel, sa Jerusalem, ang magandang balita ng pagpapatawad ng Panginoong Diyos sa katauhan, tapos ipalaganap sa buong mundo. Magmula muna sa Jerusalem, Lucas 24:47.
sinususugan dito ni San Pablo Apostol, Roma 1:16, sa Hudyo muna ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo na makakapagligtas, the gospel that saves, is first preached in the Jewish soil, sa nation of Israel, sa Hudyo. Hindi po sa Pilipinas, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Hindi po sa Pilipinas, Members Church of God International ni KDR, ni Daniel Rason na bakla sa debatihan. Hindi po kay Felix Manalo na Pinoy. Wala pong ganun. Dito, sa Hudyo muna ang ebanghelyo na totoo. Mula sa ebanghelyo, sa mga Grego pa kasunod. Hindi na Hudyo diretso sa Pilipinas. Hindi na Hudyo diretso sa Amerika. Ang Sabadista, hindi nga dumaan sa Hudyo, hindi pa dumaan sa Grego, sa Amerikano, mga Ingles, papuntang Pilipinas, mga Pinoy. Hindi po itong ebanghelyo ng Sabadista, sa demonyo yan. Kaya tumanggap ka ng ebanghelyo na hindi Hudyo, walang Hebrew Aramaic Bible, mga Sabadista, pati 50,000 ka mga sulpot, mga sekta, mga kulto, fake po yan ng ebanghelyo, fake po yan ng iglesia nila. Lahat ng mga pagtatag nila mga pundador, mga false prophets, mga false teachers. Kasi gospel that can save is first to the Jews sa Israel, then to the Greeks. Dumaan ba sila sa Hudyo? Wala. May Sabadista ba tinatag ba sa Jerusalem? Sa Israel? Wala. Tinatag ba sa Greece, sa Athens, sa Thessalonica, dito sa mga sulat ni St. Paul, mga Greek cities, and Rome? Wala. So hindi yan totoo na ebanghelyo. Sa demonyo yan. Anong sabi dito ni St. Paul pag hindi totoong ebanghelyo, saan pinanggalingan? Sa Amerika, tapos dito sa Pilipinas. Iglesia ni Cristo, MCJ, Pilipinas naman, sa papunta pa. Hindi pa nga nakapunta sa Jerusalem at sa Greece yung MCJ at Iglesia ni Cristo. Pati sa Rome, 1998 pa lang, mga NC. Ang Seventh Adventist, mga 1960s pa lang napunta sa Rome. Kapal lang mukha nitong mga sulpot, lalo na itong Sabadista. Lakas ang loob manira, pero takot na sa akin Kasi bugbugin ko talaga sa debate. Kawawain ko talaga. Hindi ako naawa dyan sa mga debatehan ng mga Sabadista. Talagang papahiya ko talaga sa mundo Galatia 1:6-9. Kasi ang ebanghelyo nila, hindi makapagligtas sa mga Sabadista. Galing sa Amerika, papuntang Pilipinas, tanloko ng mga Pinoy. So, false, fake gospel. Hindi yan makapagligtas. Kaya mali nga sila sa Sabat Hindi daw linggo. Saturday daw. Wala silang talata dito sa Biblia ng Sabbath day, Saturday, sa Roman calendar o sa present modern calendar natin. Kaya manluloko makapagligtas ba ang ebanghelyo mula sa Amerika, hindi mula sa Israel? Tapos hindi dumaan sa Greeks, sa Grego, sa Roma. Dumaan pa nga sa Espanya, Roma 15:24-28, Romans chapter 15 verse 24-28. After sa Greece, sa Rome, dumaan pa sa Espanya, sa Roma din dumaan, Roma 1:5-8. Isa kanila nagmula sa Amerika. Tapos hindi pa dumaan sa Roma, hindi pa dumaan sa Greece, hindi pa dumaan sa ibang bansa dyan na sinusulat dito sa New Testament. Paano ang ebanghelyo yan? Itong New Testament ang ebanghelyo. Kaya sa lugar pa lang na pinagmulan, talagang fake gospel yan. Hindi yan na makapagligtas yan. Sabat ng mga Sabadista. Naloko yan ng demonyo Galatia 1:6-9. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Iba na ebanghelyo. Galing sa Amerika. Galing sa Amerika. 50,000 kasulpot, sektat, denominasyon, mga kulto, iglesia-iglesia. Galing sa Amerika. False gospel yan lahat Kasi sa Biblia, ang tunay na ebanghelyo na nakapapagligtas, galing sa Jerusalem, sa Israel muna. First, Luke 24:47. Maraming talata sa Biblia. Binasa ko kanina dito, Roma 1:16-17. Kaya Galatia 1:6-9, naniwala ka sa ebanghelyo mula sa Amerika, nandito sa Pilipinas para manloko sa ating mga Pinoy. Ito mangyayari sa iyo, which is not a gospel. Hindi nga ebanghelyo daw But there are some who trouble you and would pervert the gospel of Christ. Although if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than one we have preached to you, bakit hindi pwede sila o kahit man anghel? Kasi wala namang anghel galing sa Israel Wala namang anghel na pumunta sa Greece, sa mga Grego. Wala namang anghel pumunta sa Roma, nag-preaching ng Latin sa gospel. Meron bang anghel nag-preach ng Grego sa Greece hanggang dito? Mga anghel wala nga tagalangit. Kaya kung magpakita sa'yo tulad kay Joseph Smith, si Mormon daw, isang anghel,
O ito, ang bagong ebanghelyo mula sa Diyos. Magtatag ka ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or the Mormon Church. Peke agad yun sa demonyo. Ito naman ang propetisa sa Ellen White, galing sa Amerika. It is a different gospel. It is no gospel. Hindi nga yan ebanghelyo Tapos propetisa daw, and would pervert the gospel of Christ, although if we are an angel from heaven, preach any other gospel to you than the one we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so I say now again, if anyone preaches any other gospel to you than the one you have received, let him be accursed. Inatanggap ng ebanghelyo Bakit ang Sabadista nagtatag 1863? Doon pala natanggap ang ebanghelyo. Natanggap na daw, sabi ng Apostol Pablo, Galatia 1:6-8, 7-8-9. Natanggap na daw nilang ebanghelyo. First century pa dito sa Biblia. First century to, second, third, itong Biblia na compile ng Catholic Church, declared the Council of Rome in 382 by Pope Damasus. Tapos after translation into Latin Vulgate from the Greek Septuagint and Greek New Testament of St. Jerome, Latina Vulgata in the 3rd century. Ang mga Sabadista, wala pa dito natanggap na ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo natanggap pa 1863 sa Amerika. Kaya nga post-ebanghelyo Bakit sa Amerika? Doon pa matanggap sa Amerika ang gospel. False gospel yung natanggap nila pag hindi galing sa Jerusalem, hindi dumaan sa Roma, hindi dumaan sa Athens, sa Grego, at hindi dumaan sa Espanya, Roma 15:24-28, sa Roma, Roma 1:5-8, sa Greek, Roma 1:16-17, mula sa Israel, Lucas 24:47, Roma 1:16, at marami pang talata sa Biblia. Grabing panluloko itong mga Sabadista Huwag kang maniwala dito mga Katoliko, itong mga Sabadista talaga itong mga manluloko natapos na natin na patunayan na nanloko sila sa Sabbath day based on the Greek. Yung Kyriake Hemera, talagang Sunday pala talaga yon. Lahat ng Greek dictionary, Grego na word, tapos translate into English para maintindihan natin. Minsan din ang English translated into Greek, yun ang dictionary. Yun din ang mga Greek International Interlinear Bible. Lahat ng klase, NIV Interlinear, NASB Greek Interlinear, King James Version Interlinear, Textus Receptus. Ito nga sa akin, Textus Receptus. Kompleto ko. Ito sila, wala Mga manluloko kasi walang Biblia. Kulang na kulang. Tapos maniwala tayo dyan. Magdadala lang isang Biblia, Tagalog version, tulad ni Mr. Soriano. Kaya sa pagdibatihan, talagang mabugbog talaga Kaya kulang ng Biblia, nakakaawa. Ang naloko dito mga Katoliko, kawawa din. Meron din tayo standard Latin and English dictionary. If you read Revelations 1:10 dito sa Latin Bible ko, yung Kyriake Hemera sa pahayag unujes, Lord's Day. Kyriake Hemera sa Grego, Kyriake Lord, Hemera araw, Lord's Day, araw ng Panginoon, adlaw sa Ginoo. Dito sa Latin Bible, meron akong Latina Vulgata, Revelations 1:10, Days Dominica, DIES, araw. Domini or Dominica, Lord. Days Dominica, the Lord's Day, araw ng Panginoon. Yan ang napakaliwanag dito. Ngayon, hanapin natin dito ang Dominica, Lord's Day, kung ano. Saturday ba? Sabado? Hindi po. Kaya mabisto talaga. Kaya expose ito Sabat ng mga Sabadista, i-expose ko dito sa mga live stream ko kasi atake itong mga Sabadista. Marami nang naloko dito. Pero kung makinig kay Brad Alvin, hindi kayo maloko. Ngayon, Dominicus, adjective, masters, mistress, owner, belonging to the emperor. Page 154 dito. Latin and English Dictionary, revised and updated. More than 70,000 words and phrases, mythological, geographical, historical names, additional late Latin and Neo-Latin vocabulary. Grabe ito ka-comprehensive na Latin-English dictionary to meet modern usage, classical and ecclesiastical pronunciation guides. Ecclesiastical, mga words related sa simbahan, sa iglesia, clearly marked for quick, accurate, easy reference by Dr. John C. Tropman, PhD. Ngayon, page 154 sa Latin English Dictionary, Dominici, ecclesiastic word, the Lord's Day, anong araw? Sunday. Yan the Lord's Day, Sunday. Sunday, the Lord's Day, Sunday. Di po ako nang luloko. I mark it green. Kaya bistado talaga dito, exposed talaga mga Sabadista, mga manluloko. Lord's Day ngayong Sunday. Araw ng Panginoon lang, iba.
Ano yung Sabat sa Exodo 28 hanggang 12? Ano yung Sabat sa Deuteronomio 5, 12 hanggang 15? Lord's Day yun kasi araw ng Sabat ng Panginoon. Araw ng Sabat, araw ng pamahinga, the day of rest of the Lord. Kaya Lord's Day. Lahat ng talata sa Biblia, sa Old Testament, Lord's Day yan. Anong Lord's Day? Sa New Testament, pinahayag ni Kristo at ng mga apostol, Revelation 1:10, napakaliwanag, Kyriake Hemera, Lord's Day, Dies Dominica, Sunday. Sa Grego dito, Sunday. Sunday. Sa Greek, Kyriake Hemera, Sunday. Dito sa Latin Bible ko, Sunday, Dies Dominica. Latin English Dictionary, Sunday, Dies Dominica. O inulit pa dito sa likod. Kaya walang makakalusot sa akin sa debatihan. Kaya tamang-tama tong title ko sa aking live stream. Panluloko ng mga Sabadista tungkol sa Sabat. Exposed. Ayan, Sunday. Day Solis. Ecclesiastical name, Dominica. Yan. Days Dominica. Day Solis. Tapos, ecclesiastically, ang word na ginamit sa simbahang Katoliko, ecclesiastical word. Days Dominica. Sunday, Days Dominica. Anong page na naman to? 672. Kasi itong Sunday, English to. Dito kanina, page 154, yung Latin. Latin to English, tapos binaligtad, English to Latin. Puro Sunday ang Days Dominica. Page 154 at page 673 dito sa Latin English Dictionary. Latin English Dictionary. Walang mga Latin English Dictionary yan, mga pastor at mga ministro ng Sabadista. Bakit? Ayaw nilang bumili. Number 1, hindi nila kailangan ng Latin kasi hindi sila makaintindi ng Latin. Number 1 yan. Gagastos lang sila. Number 2, masira yung Saturday ng Saturday nila kasi walang Saturday dyan sa Latin Bible at Latin Dictionary. Pati sa Greek Bible at Greek Dictionary. Kaya bihira ka makakita ng pastor, ministro ng Sabadista. Merong Griego na Bible, interlinear, at merong Latin Bible. Wala Walang ang Hebrew at Aramaic Bible din. Naghudyo-hudyuhan lang. Hindi naman marunong ng Hebrew, Aramaic. Hindi naman marunong ng Greek Bible. Hindi marunong ng Latin Bible. Kaya nanluloko sila. Sunday talaga yan. Yung Lord's Day. Lahat ng Sabbath day sa Bible, it's Sunday kasi araw yan ng Panginoon ng Sabbath. Kaya nga, sinasabi dito, basahin natin Exodo. Balikan natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. So, may araw. Yung Sabat, rest. Shabbaton, Shabbat. 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng yung gawain. Ngunit ang ikapatong araw, ano yung araw na yon, ay Sabat, ay pamamahinga, rest day, sa Panginoon mong Diyos. Panginoon, ano bang Panginoon? Lord. Meron akong Latin Bible ito, Dominica. So, yung araw, Dis, D-I-S, tapos yung Lord, Panginoon, Dominica. So, Days Dominica, linggo po yung Sunday, lahat ng Latin Dictionary. Kahit ano, hindi itong Latin Dictionary lang na New College, Bantam, Latin Dictionary. Kahit anong Latin Dictionary, all over the world, since the time of Christ and Apostles, hanggang ngayon, hanggang pagbalik ni Kristo, lahat ng Latin Dictionary, magkaisa yan, hindi yan mababago. Sunday talaga, Lord's Day. Ganun din dito sa Greek Dictionary, for 2,000 years. Walang mga Greek Dictionary, modern at ancient at classical, na magkakalaban na hindi Sunday ang Kyriake Hemera sa Greek. Puro yan, Kyriake Hemera, Lord's Day yan, Sunday yan, Days Dominica. Lahat ng talata din na Sabbath Day, dito binasa ko dito kanina, sa Strong's Handy Reference na almost 69 to 70 verses. Sabbath Day, Sabbath Day. Sabbath Day of the Lord yan. Kaya Sabbath, pamamahinga, Day of the Lord, Lord's Day. Kaya Kyriake Hemera yan, Revelation 1:10. Days Dominica, Days Domini. Sunday po yan. Kaya na-expose ito panluloko. Mga Katoliko at mga Protestante na hindi Sabadista, huwag kang paloko sa mga Sabadista. Sa akin, hindi yan lulusot sa akin Maipit talaga yan, ma-expose talaga yan. Dito pa lang sa live stream po. Expose, masasaktan sila sa sinasabi ko. Kasi lahat ng sinasabi ko, may batayan. Hindi daldal, hindi ako kapitulo bibig, bersikulo laway ni Brother Alvin. Talagang libro talaga, factual talaga. Ebidensya factual. Documentary evidence, mga dictionary standard. Wala namang Greek dictionary at Latin dictionary into English, English into Greek, English into Latin, na magkakontra na ang Lord's Day, ang Days Dominica in Latin, na in Greek, Kyrie Hemera, Kyrios Hemera, ay magkakontra.
Puro yan pareha lahat for 2,000 years. Hanggang pagbalik na ni Kristo, hindi na yan mababago. Kayong Katoliko, Sunday lang Sunday. Kasi hindi na yan mababago eh. Magbabago halimbawa ang Katoliko, magbabago tayo, mag-Saturday. Yung salita ng Diyos, itong mga kalaman natin, hindi ito, ganun pa rin yun. Hanggang pagbalik ni Kristo, mahukuman tayo ng Diyos. Kayo mga Katoliko, sige, convert kayo na sa Badista. Binago nyo na ditong Biblia. Ang Lord's Day na sa Grego ang Ebanghelyo, mura sa Hudyo. Sa Hudyo, yung Sabbath Day is Lord's Day yun. Araw ng Panginoon, Shabbaton. Shabbat. Yung Shabbat is araw ng Panginoon. Yom Adonai. Yung Yom Adonai, yun yung Kyriake Hemera in the Greek. Kasi sa Greek Septuagint, Kyriake Hemera din yung Exodo 28 hanggang 12. Meron akong Greek Septuagint, binasa ko noon. Yung Deuteronomy 5, 12 hanggang 15. Yung 69 verses na binasa ko dito on Sabbath Day, Kyriake Hemera yun sa Greek Septuagint sa Old Testament. Old Testament ha? 70 verses. Almost 70 verses, 69. Puro yung Kyriake Hemera. Yung Kyriake Hemera, pinahayag na, revealed na in Revelations 1:10. Kyriake Hemera sa Latin, Dies Dominica. Sunday yun. Lahat ng Greek dictionary, lahat ng Greek to English, English to Greek dictionary, lahat ng Latin to English, lahat ng English to Latin dictionary. For 2,000 years, hanggang sa pagbalik ni Kristo, pati Latin Bible, pati Greek Bible, pati Hebrew Aramaic Bible. Sige, kung may mga Sabadista yan, makakita sa live stream ko, tutulan nyo, magdebate tayo. Di ba sigurado, bugbog talaga kayo. Hindi kayo mananalo sa akin, wala pang nananalo sa akin. Sige, hanggang dito na lang po tayo. Dindi Lucenio is watching. God bless po, Brad Alvin, Prodayo, Teklesia, Papa Jim is watching. Maraming salamat sa mga tumulong sa aking apostolate. Hindi ko na lang i-mention, no? Si General Ramon Mapalo Naul, mga kaibigan ko to. General Chris Bernabe, at iba pa dyan, no? So, hanggang dito lang po, pakashare sa inyong groups and pages. Good afternoon, bye-bye, and God bless. Till my next live stream. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, Son of the world without end. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.